Isang mapagpalang araw po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Masarap balik-balikan sa alaala ang mga makaluma nating tradisyon na nauso noong ating kabataan. Nakakalungkot lamang isipin na karamihan sa mga ito ay unti-unti nang nawawala sa ating mga bagong henerasyon. Maraming kabataan ngayon ang hindi na naniniwala na ang mundo natin ay puno pa rin ng mga kakaibang nilalang. Mga nilalang na piling tao lamang ang nakakaranas at nakakakita. Tulad ng mga aswang, engkanto, duwende, mga espiritong ligaw, mga multo at kaluluwa. Siya nga po pala Kuya Bari, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Elizardo. Ako ay 67 anyos po sa kasalukuyan. Isang balo at kasalukuyang nakatira sa bahay ng aking anak dito po sa Quiapo. Ang ibabahagi ko pong kwento ay karanasan ko at ng aking mga kaibigan noong aming kabataan. Ipagpaumanhin sana ng ibang taga-subaybay ng inyong channel kung hindi ko natutukuyin ang eksaktong mga lugar sa aking kwento. Hindi ko na rin po babanggitin ang tunay na pangalan ng mga taong may kaugnayan sa aking karanasan. Hindi ko kasi tiyak kung nais din nilang ibahagi ang aming karanasan. Kaya't mainam na hindi ko na lang po babanggitin ang kanilang mga tunay na pangalan. Tubong Bulacan po ako, Kuya Bari. Sa isang maliit na baryo sa Bukawi po ako isinilang at lumaki. Kapwa Bulakenyo po ang aking mga magulang at parehong reliyoso at mapamahiin. Mga ugaling minana pa sa mga ninuno na mga lahing Espanyol. Sila po kasi yung mga makalumang uri ng mga magulang, yung mga tipong istrikto at madisiplina. Kaya't lumaki kami ng aking dalawang nakatatandang kapatid na babae na may takot sa mga magulang at may respeto sa kanilang mga patakarang pinapairal po sa bahay. Lumaki kaming disiplinado at reliyoso. Marahil dahil sa impluwensya na rin ng aming mga magulang. Palibhasa ay pareho itong panatiko sa pagsunod ng mga tradisyon na para sa amin po ay hindi naman po masama. Sa katunayan nga, ang mga ito ang nagbigay buhay at kulay sa panahon ng aming mga kamusmusan. Ang mga tradisyong ito ang humubog ng aming pagkatao at mga paniniwala. Ang mga ito po ang bumuo ng aming kabataan at nagbigay ng mga masasaya at kakaibang mga karanasan. Kahit ngayong matanda na po ako at may mga anak at apo na rin, ay hindi mawawaglit sa alaala ko ang maraming magagandang karanasan na hatid po ng mga tradisyong kinamulatan ko sa aming mga magulang. Ang tunay na kaligayahan ng mga bata tuwing araw ng Kapaskuhan. Sariwa pa sa aking alaala ang pakiramdam ng pananabik at siyang dulot ng tunay na diwa nito para sa amin. Sabi po kasi ng aking inang noon, ang Pasko raw ay para sa mga bata. Hindi ko rin malilimutan ang nakakapuyat na mga paggising sa madaling araw para sa panata ng aming pamilya sa simbang gabi. Naniniwala po kami noon sa sabi ni inang na kapag natapos namin ang 9 na gabi ng pagsisimba ay matutupad daw ang anumang aming mga inaasam sa buhay. Naalala ko rin noon, Kuya Bari, tuwing gabi ng Noche Buena ay hindi kami nalilimutang gisingin ng aming inang pagpatak ng 12:00 ng gabi upang salubungin ang bagong taon. Saka kami patatalunin ng makailang beses upang tumangkad daw kami. Pagkatapos ay bibigyan kami ng takip ng kaldero at isang sansye upang lumikha ng ingay gamit ito. Ang sawi pa nga ni inang ay para umano itaboy ang malas at makapasok ang swerte. Saka pa lamang kami nito papayagan na kumain ng kung anong handa na mayroon kami sa aming hapagkainan. Kadalasan pa nga po ay puro minatamis at kakanin. Hindi ko rin malilimutan ang saya ng masaganang kainan tuwing piyesta. Ang magagarbong Santa Cruzan at parada ng sagala
tuwing buwan ng Mayo. Ganon din ang kalubatkanang pag-awit ng pasyon tuwing mahal na araw. Subalit hindi ko talaga makakalimutan sa lahat ay ang araw ng mga santo at araw ng mga patay. Dito po kasi ako nagkaroon ng kakaibang karanasan. Isang karanasan na nagturo sa aming magbabarkada ng isang malaking leksyon. 15 anyos na ako noon nang magsimula akong sumama sa mga lakad ng mga kabataan sa amin. Sa edad kong iyon pa lamang ako natutong bumarkada. Palibhasa ay nagbibinata ika nga at may alam na ring mga munting kalokohan. Hinahayaan din naman po kami ng aming mga magulang na makipaglaro at sumama sa mga kapwa naming kabataan noong kami ay maliliit pa. Hanggang sa aming pagbibinata ay naroon pa rin naman ang disiplina at paghihigpit, ngunit pinapayagan naman kami kung nararapat lamang. Lalo na po kung ang pupuntahan naming lakad ay mga makalumang kasiyahan na may kaugnayan sa aming pinaniniwalaang mga tradisyon. Tulad ng mga pabasa, panonood ng sinakulo at pangangaluluwa. Opo Kuya Bari, dahil noon po sa amin sa Bukawi ng kabataan ko ay uso pa ang pangangaluluwa. Paborito ko po ito dahil nailabas ko kasi dito ang aking talento sa pagtipa ng gitara at pagkanta. Ganoon din ang aking mga natatagong kapilyuhan. Ngunit ngayon na lang na matanda na ako na nalaman ko na ang tradisyon ng pangangaluluwa ay katumbas ng trick or treat sa ibang bansa. Ang mga kabataan ay nagtutungo sa mga bahay-bahay na alam nilang nagluluto o may mga handa para sa araw ng mga patay kinabukasan. Kapag ka nakapili ka na ng bahay ay tatapat sila sa bintana o pintuan nito upang maghandog ng ilang mga awitin. Habang kumakanta ang iba sa grupo ay mayroon namang kasamahan na naghahanap ng mga makukuhang pagkain sa labas. Kaugalian na po kasi na kapag ang isang bahay po ay tinapatan ng mga nangangaluluwa ay dapat na magbigay ng pagkain o kakanin ang may-ari ng bahay. Kadalasan inilalagay na ito ng mga may-ari ng bahay sa mga labas ng kani-kanilang mga pintuan o kaya'y bintana. Minsan nakasabit na sa dingding upang kukunin na lamang ng mga nangangaluluwa sa kanila. Ang iba naman ay talagang galante at iniimbitahan pang tumuloy sa loob ng bahay nila ang mga manganganta upang makisalo sa kanila. Pagkatapos ay pababaunan pa ito ng mga handa nilang pagkain at kakanin pag-alis. Subalit may mga bahay na hindi talaga nagbibigay sa mga manganganta. Ang iba naman ay nakakalimutang palitan ang mga pagkain at kakanin na nakuha na ng mga unang nangangaluluwa sa kanila. Kung kaya't wala nang nakukuha ang mga sumusunod. Sa mga ganito ay maraming kalukuhan kaming naiisip ng aking mga kabarkada. Sila nga po pala si Tobias, Ramon at Ignacio. Ang mga kalukuhang iyon, Kuya Bari, ay itinuturing pa rin naman na bahagi ng tradisyon ng pangangaluluwa. Kapag ka ang bahay kasi na natapatan namin ay walang ibinigay, ay maaari naming kunin ang mga bagay na maibigan namin sa loob ng kanilang bakuran. Hindi kami pwedeng ireklamo sapagkat bahagi ito ng kaugalian at tradisyon. Kadalasan po ay kinukuha namin ang tig-iisang kapares ng mga tsinelas at bakya na makita namin sa pintuan. Ibabalik na lang namin ito sa susunod na taon ng pangangaluluwa kapag may naibigay na ang may-ari. Minsan, kapag itinago ng may-ari ng bahay ang kanilang mga tsinelas, ay tinatangay naman namin ang kanilang mga halaman. Minsan naman, may mga alagang manok na nangingitlog ay kinukuha namin ang mga itlog nito. Kung wala namang itlog, ay ang manok mismo. 18 na po ako noon, Kuya Bari, nang muling sumapit ang araw ng pangangaluluwa o Halloween sa Ingles.
Nagkayayaan na naman kami ng aking mga katropa na sina Tobias, Ignacio at Ramon na mga luluwa. Balak namin puntahan noon ay ang bahay ng balo na si Mang Horacio. May bisita kasi itong magandang dalagang galing umano sa probinsya nito sa Siquijor. Sigurado na ba kayo sa bahay ni Ka Horacio tayo unang pupunta mamaya? Nag-aalangan kong sagot. Paano naman hindi ako makakaramdam ng pag-aalinlangan, Kuya Bari? Naalala ko noong nakaraang taon ay pinahira namin ng dumi ng kalabaw ang pintuan ng bahay nito. Hindi kasi ito nagbigay ng kahit na ano. Wala naman din kahit anong interesanting bagay na nakita kami sa kanyang bakuran para matangay. Abay oo tol, hindi pwedeng palagpasin ang pagkakataong makakilala tayo ng magandang dalaga na hindi taga rito. Abay halos lahat yata ng dalaga dito sa atin ay mga kadugo natin at hindi pwedeng ligawan. Kung hindi kasi pinsan at pinsang makalawa ay malayong kamag-anak pa rin. Mahabang litanya ni Tobias. Totoo naman po kasi ang sinabi nito, Kuya Bari. Halos lahat ng pamilyang Taal na taga sa amin ay magkakamag-anak. Gaya na lamang naming magbabarkada na mga magpipinsang makalawa. Pero kasi tol, baka kasi galit sa atin yun dahil sa ginawa natin noong nakaraang taon, di ba? Nag-aalala ko pa rin tugon. Hindi yun, ano ka ba? Taga rito ang yumaon niyang asawa na si Katalin, kaya tansya ko nakabisado pa rin niya ang kaugalian natin dito. Pagpapalakas loob ni Tobias sa amin. Kaya mga tol, maging mahusay kayo sa pagkanta ha. Nang sa ganun, tayo ay patuloyin para makaduupang palad naman natin ang magandang binibining bisita niya. Sabat naman Ignacio na noon ay parang kinikilig-kilig pa sa pananabik. Dala ang aming mga sulu at ilawan ay muli nga kaming nagkita-kita kinagabihan. Sa bungad ng landas papuntang bukid naming piniling magtagpo dahil ito ang daang malapit sa bahay na pakay namin. Nakatira kasi si Kakang Horacio sa dulo ng baryo na kung tawagin namin noon ay dulong bukid. Sadyang malalayo talaga ang agwat ng mga bahay sa amin, Kuya Bari. Pero ang bahay nito ang pinakamalayo sa mga kapitbahay. Tansya ko nga po noon ay nasa 20 minutos na normal na lakad ang layo nito mula sa dako kung saan mas maraming mga kabahayan. Bagamat malalayo pa rin nga sa isa't isa ay nagkakatanawan pa naman ito. Hindi po katulad ng dulong bukid na nasa malayo talaga. Babagtasin pa ang maliliit na daang pantao na talahiban at makugon naman ang magkabilang gilid. Sa pinakadulo ng daan ay may mangilan-ngilang puno ng bulak at puno ng duhat na lalong nagpapahiwalay nito sa karamihan ng mga bahay sa baryo. Kahit nga may kaunting kaba ay nagtuloy pa rin kami sa aming pakay. Nakakailang kanta na ay wala pa ring imik ang nasa loob ng bahay. Patapos na kami noon sa aming huling kanta nang sa wakas ay bumukas din ang dahon ng pinto. Laking tuwa pa namin dahil ang mismong dalagang bisita talaga ang nagbukas at bumungad sa amin. Sinalakay kami ng nerbiyos at pagkatyope nang imbitahan kami nitong pumasok. Nagdadalawang isip pa nga kami noong mga panahong iyon kung pauunlakan ito dahil bigla naming narinig ang boses ng matandang si Ka Horacio. Natatakot kami na baka kami nito sitahin at pagalitan. Nakakahiya sa kanyang pamangkin kung malalaman nito ang ginawa naming kalokohan noong 1 taon. Ngunit dala ng pagiging mga maginoo at pagsunod sa kaugalian ay nagpaunlak kami. Maupo muna kayo at tatawagin ko ang tiyo. Ani ng dalaga sa amin at saglit kaming iniwan. Habang nakaupo kami sa kanilang sala ay hindi namin maiwasan noon, Kuya Bari,
ang igala ang aming paningin sa kabuuan nun. Sa ilang taon na ng bahay na iyon sa dulo ay noon pa lang kami nakapasok doon. Palibhasa ay talagang sasadyain ito dahil nga malayo. Agad naming napansin ang isang parang munting altar. Nasasapinan lamang ito ng malinis na mantel at may samnong mga kumpol na bulaklak. Mayroon ding 2 kandilang may sindi at sa gitna ng munting lamesa ay may mga nakalapag na mga kakanin at isang bote ng alak. Para saan kaya yan? Paanas na tanong ni Ramon noon na ang tinutukoy ay ang mga kakanin at alak sa altar. Hindi ko na nagawang umimik dahil biglang lumabas ang matandang lalaking dayo. May dala itong mga binalot na lutong ulam at ilang minatamis. Mabuti at muli ninyong nadalaw itong aking dampa. Pasensya na kayo noong 1 taon at talagang ako'y hindi naghanda. Nalugi kasi ako sa aking pananim na pakwan kaya kinapos ako noon. Nakangiti nitong bungad sa amin. Kuya Bari, hindi ito kababakasan noon ng pagdaramdam sa kapilyuhang ginawa namin. Kahorasyo, kami po ang pagpasensya ninyo. Dala lang po iyon ng nakaugalian dito sa atin. Hinging paumanhin din namin dito sa kasabay-sabay na tumayo upang magmano. Yun ba? Naku, kalimutan na ninyo yun. Ang mabuti pa, saluhan ninyo kami ng aking pamangkin na kumain. Pag-aanyaya sa amin ng matandang si Kahorasyo habang pinagkukuhanan nito ang mga kakanin at alak sa altar at inilapag sa katapat naming mesa. Hindi naman napigil ni Tobias noon ang mag-urirat tungkol sa mga kakanin at alak na kanina ay nasa altar. Sinabi naman ni Kahorasyo na iyon ay para umano sa kaluluwa ni Katalin at sa iba pang mga kasama nitong bisita. Ayon pa sa matanda, ang mga kaluluwa daw ay dumadalaw din sa mga bahay-bahay tuwing araw ng mga patay. Ito daw kasi ang araw na piyesta ng mga kaluluwa, kaya't naglalagay siya ng mga kakanin at alak pagkat ito ang paborito ni Katalin noong nabubuhay pa ito. Kaya nga raw bawal ang tumayo o humarang sa pintuan kapag araw ng pangangaluluwa at araw ng mga patay. Hindi raw makatuloy kasi ang mga kaluluwa sa bahay. Hindi ko alam noon kung bakit bigla akong kinilabutan, Kuya Bari, dahil sa sinabi ni Kahorasyo. Yung tipo ho na parang bigla kami nagkaroon ng mga kasamang hindi nakikita. Para bang may ibang mga bisita pa sa loob ng bahay bukod po sa amin. Nang matapos kaming kumain ay inalok kami ni Kahorasyo. Natikman naman ang mga kakanin at alak na kinuha niya sa altar para sa mga kaluluwa. Masarap daw iyong kainin dahil hindi na nakakaumay. Malilibang kami habang naghuhuntahan. Ngunit binilinan kami nito sa anumang mapunan namin ay huwag naming papansinin o sasabihin. Baka raw kasi magtampo ang mga kaluluwang nasa paligid. Dala ng kuryosidad na malaman kung anong lasa ng kinainan ng kaluluwa ay sinubukan nga namin itong tikman. Tutal ay may pahintulot na ako mula kay Tatang at pwede na akong uminom ng alak noon. Subalit ganun na lamang po ang aming pagtataka nang matikman ang mga iyon. Lahat po kasi iyon, Kuya Bari, ay wala ng lasa. Hindi namin alam kung sadyang hindi talaga nilagyan ng pampatamis ni Kahorasyo ang mga kakanin. Pero ang alak po, Kuya Bari, ay selyado pa at bago, kaya imposibleng ito'y nahaluan na ng tubig para mawalan ng lasa at amoy. Dahil sa kakaibang lasa ay nalimutan ni Tobias na bawal magtanong o pumuna. Bakit ho matabang yata at walang lasa ito, Kahorasyo? Namimilog pa nga ang mga matang urirat ni Tobias.
Sinaway naman kaagad ito ni Ka Horacio. Ganun pa man ay sinagot pa rin siya ng matanda. Dahil nga raw sa kinain na ito ng mga kaluluwa ay matabang na. Marahil daw maraming kasama si Catalin kaya halos naubos ang lasa at amoy. Hanggang sa daan pauwi ay pinag-uusapan namin yun. Hindi talaga kami makapaniwalang kumakain talaga ang mga kaluluwa. Natagalan kami kina Ka Horacio sapagkat nakipagkwentuhan pa kami sa pamangkin nitong nakilala naming si Celia ay inabot na kami ng antok. Kaya nagpasya na lang kaming maghiwa-hiwalay na at magkanya-kanyang uwi para magpahinga. Hindi na kami tumuloy sa ibang bahay na pakay namin para mangaluluwa. Noong mag-isa na lamang akong naglalakad sa daang patungo sa amin ay nakaramdam ako bigla ng kaba. Ngunit hindi ko iyon gaanong pinagtuunan ng pansin. Noong nasa bungad na ako noon ng daang paliko sa amin, bigla naman akong nakaramdam ng pamimigat ng aking mga paa. Kasabay ng paggapang ng hindi ko mapigilang kilabot sa aking buong katawan. Pakiramdam ko po noon, Kuya Bari, ay biglang lumamig ng sobra ang buong paligid. Saglit akong tumigil sa aking paglalakad at nakiramdam. Pakiwari ko kasi ay para bang may nakasunod sa akin. Parang nararamdaman ko pa nga ang malamig na hininga nito na dumadampi sa aking punong tenga na may halong paos na bulong. Lalo tuloy akong kinilabutan at bahagya pang nanginig ang aking mga kamay na may hawak sa aking sulo at gitara. Napansin ko rin kasi na parang hindi nag-iisa ang aking anino. Para bang may iba pa akong kasama na nasasakop ng tanglaw ng aking sulo. Dahan-dahan akong pumihit upang alamin kung may nakasunod nga sa akin. Wala naman akong inaasahang makikitang nakakilabot o nakakatakot dahil hindi naman ako naniniwala noon sa mga nilalang ng dilim tulad ng aswang o ano paman. Ang sa akin lang, Kuya Bari, ay nais ko lang matiyak na walang nagbibiro o nananakot sa akin. Subalit, ganoon na lamang ang pagkahindi ko nang sa aking paglingon ay makita kong may 3 malalaking itim na nilalang sa aking likuran. Ang bilog at mapupulang mga mata lamang nito ang makikita kung walang liwanag dahil sa labis na kaitiman. Halos panawa na ako ng ulirat nang ilabas pa nito ang mahaba at manipis nitong dila. Kumiwal-kiwal iyon palapit sa mukha ko na lalong nagpangatog sa aking mga tuhod dahil sa takot. Literal na saglit akong hindi nakahinga sa labis na hilakbot, Kuya Bari. Ibinok ako ang aking bibig para sumigaw, ngunit walang tinig na lumalabas sa aking lalamunan. Lintik po ang pangangatog talaga ng buo kong katawan noon dahil sa tindi ng aking pagkasindak. Pagkatapos nun ay bigla pang humangin ng malakas. Dahil humihina na ang liwanag ng aking sulo, ay agad itong namatay na parang sinadya pa. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang manalangin na lamang sa aking isipan. Lahat na yata ng santo na kilala ko ay binanggit ko na at hiningian ng tulong para lang makakilos ako. Nang sa wakas ay naigalaw ko na nga ang aking katawan, saka lamang ako nakabawi ng hininga. Yung balibag ko sa dala kong gitara ay lintik sa bilis at ako'y biglang pumihit at simbilis ng sibat na kumaripas na ako ng takbo. Inisang iglap ko lang yata noon ang medyo may kahabaang daan pauwi sa amin. Ngatal at tulo ng luha at pawis, pati uhog na, at nagsisigaw ako habang tumatakbo. Hindi ko noon alam kung papaano kong nakuhang narating ang amin gayong may kadiliman ang daan. Iyong sipa ko sa aming tarangkahan
at iglap na pasok sa nakabukas naming pintuan ay parang magic yata. Subalit akala ko'y tapos na dahil halos mabaliw ako sa sindak nang biglang may bumungad sa akin ang isang babaeng mukhang bangkay na umahon sa hukay. Halos luwa na ang mata nito at nakalaylay na ang pisngi nito na halos agnas na. Kitang-kita ko ang bumubuka-bukang puro na butong bibig nito. Halos pangapusan na ako ng hininga sa labis na panghihilakbot. Iyong sigaw ko talaga ng gabing iyon na parang mapapatira na ako ng litid sa leeg ay sobra. Hindi ko na alam kung anong mga pinagsasabi ko hanggang maramdaman ko na lamang na parang hinihila ako sa karimlan. At dahil sa tindi ng takot ko ay tila nawalan ako ng malay. Nagising na lamang po ako kinabukasan na nasa aking papag at may basang bimpo sa aking noo. Nanginginig din ako sa sobrang taas ng lagnat. Naririnig kong tinatanong ako ng aking inang at ditse pero hindi ko maintindihan dahil siguro sa pagdideliryo. Pinilit kong dumilat ngunit muli na naman akong sinuklaban ng takot at nagsisigaw. Isang kalansay na naman kasi ang nakita kong nakatunghay sa akin at parang nais akong sakalin nito. Iyong pasag at sigaw ko, Kuya Bari, ng mga oras na iyon ay hindi ko na alam kung gaano kalakas. Hindi na yata malaman ng inang ko kung papaano ako papapayapain. Hanggang napagod na lamang akong kasisigaw at kapapalag dahil sa hindi ko naman magawang tumayo. Nakatulog muli ako dahil sa pagod na balot ng takot. Dahil nga tila kakaiba ang mga nakikita ng inang at tatang ko na mga reaksyon ko ay nagpatawag ito ng isang mantatawas. Napag-alaman nila na ang lagnat ko ay sanhi ng labis na takot at sindak. Ayon pa sa nakita ng mantatawas, nalaman nilang ako'y napagkatuwaan daw ng mga kaluluwa. Pinayuhan sila nito na magpatay ng manok na puting dumalaga bilang pakikipag-ayos sa kaluluwang natuwa raw sa akin. Lutuin daw ang manok at ilagay sa altar kasama ang ilang minatamis, kakanin at alak para sa mga kaluluwa. Samahan na rin daw ng sigarilyo dahil baka may kaluluwang dumating na naninigarilyo noong buhay pa. Tiyakin lamang umano na walang haharang sa pintuan mula sa oras na ilagay sa altar ang mga pagkain hanggang sa kinabukasan para daw gumaling na ako. Lahat ng sinabi ng mantatawas ay buong puso namang sinunod ng aking kapamilya, Kuya Bari, na may lakip na pananampalataya. Nagtaka pa nga sila nang di nga naglipat ang isang araw ay nawala ang aking lagnat na para bang nagdahilan lamang. Nawala na rin ang mga nakahihindik at nakakatakot na nilalang na nakikita ko tuwing dumidilat ako. Nalaman ko noon mula kay tatang na sina Tobias, Ramon at Ignacio man ay nagkasakit din ng katulad ng sa akin. Nilagnat din daw ang mga ito at nagdideliryo dahil sa labis na takot sa mga nakikita nilang nakakahindik na mga nilalang. Lumalabas, Kuya Bari, na pare-pareho pala kaming nagkaroon ng mga nakakatakot na karanasan mula nang manggaling kami sa bahay nila Ka Horacio. Tulad ko, Kuya Bari, sinundan din pala ng mga nakakatakot na nilalang ang mga ito ng gabing iyon sa kanilang pag-uwi. Lahat ng takot na naranasan namin, Kuya Bari, ay dahil lamang sa kakanin at alak na para sa mga kaluluwa na pinuna namin dahil wala nga itong lasa. Bagpas hanggang ngayon po ay talagang hindi ako makapaniwala na nangyari ito sa akin. Ngunit paminsan-minsan
ay mayroon pa ring sumasagi sa gilid ng aking mga mata. Tila parang nakasilip pa rin sila sa akin at magpahanggang ngayon ay hindi na po nawala iyon. Isang aral ang natutunan naming magpipinsan. Isang karanasan na muntik ng kumitil sa aming mga buhay dahil lamang sa alak at kakanin ng mga ibang nilalang. Hanggang dito na lang po ang aking pagbabahagi ng aking karanasan. Sana po ay mapag-iwanan ito ng kaunting leksyon na kapag ka bawal ay bawal. Sundin natin ito sapagkat ang mundo natin, kahit na umuunlad at binabago pa ng teknolohiya, ay nababalot pa rin ng hiwaga. Walang masama kung irerespeto natin ang pag-iral ng ibang nilalang para mabuhay tayong lahat ng mapayapa. Salamat po Kuya Barry kung mapipili po ninyo ang aking kwento. More power po ulit sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Elizardo. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.